Ginagamit ng China ang sandatahang lakas nito sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea o WPS at sa iba pang bahagi ng Asya. Sa kabila ng pangako ng China na pahuhupain ito ang tensyon sa WPS, ay kapansin-pansing patuloy pa rin ang walang habas na pambubuli ng mga Chinese Coast Guards sa mga barko ng Pilipinas at sa mga Pilipinong mangingisda sa WPS. Umabot na po ang giraang ito sa himpapawid ng Pilipinas dahil tila hindi na isinasaalang-alang ng China ang kaligtasan ng mga Pilipinong piloto sa tuwing gumagamit ito ng flares upang guluhin ang mga mapayapang routinary missions ng Pilipinas. Subalit kung akala nyo ay Pilipinas lamang ang nabubuli o nakaharas ng bansang China, nako, yan po ay hindi totoo. Maraming beses na ring hinamo ng Chinese warplanes sa mga Taiwanese jet fighters at makailang beses na ring nakipagbakbakan ang puwersa ng China sa mga sundalo ng bansang India. Sa halip na daanin sa dialogo at diplomatikong paraan ay nambubuli umano ang China upang igiit ang kanilang pinaniniwalaang soberanya at karapatan. Sinabi ng maraming political analysts na nagmamadali ang gobyerno ni Xi Jinping na maangkin ang mga teritoryong pinaniniwalaang nitong pagmamay-ari ng China. Bukod po sa paggamit ng sandatahang lakas ito, ay naglabas ang Beijing ng sarili nitong mapa noong August 2023. At sa mapa pong ito ay inilatag ng China ang kasalukuyang territorial claims nito upang ipakita sa buong mundo kung gaano kalawak ang mga lupain at tubig na nasasakupan umano ng Beijing. Inalmahan ng maraming bansa ang 10-dash claim ng China dahil wala itong legal na basihan at halos sakupin na nito ang buong West Philippine Sea at lagpas na nga ang linya sa maritime domains sa ibang bansa sa Asia. Kasama po sa mga nagreklamo ang Pilipinas, Japan, Vietnam, Brunei, Indonesia, Japan at maging ang Malaysia. Sagot naman ng China, pagmamay-ari nila ang mga nasabing teritoryo at ang kanilang batayan, historical claim. Isa pong halimbawa na lamang ay ang sinasabi ng China na ang Senkaku Islands na pinamamahalaan ng bansang Japan ay inangkin ng Tokyo at pinangalan ng Diaoyu o Senkaku Islands. Ngunit ang mga islang ito ay likas umano na teritoryo ng China mula pa noong sinaunang panahon. Subalit sinasabi ng ilang historians at political analysts na nagsimula lamang ang kini ng China ang Diaoyu Islands noong mga huling taon ng 1970. Ito po ay dahil sa mga balitang may reserbang langis sa nasabing lugar. Subalit sabi naman ng gobyerno ng Japan, ang Diaoyu Islands ay nadiskubre nila noong 19th century. Sinurvey nila ito at napag-alaman nila na walang nagmamay-ari sa isang ito kaya bilang Japan ang una nakadiskubre at Tokyo ang nagmamay-ari nito. Isa rin sa mga territorial disputes na binabantayan ngayon ay ang nagtatalo ng land border ng China at India sa Himalayas. Noong taong 2020, kahit may pandemya pa, ay nagkaroon na madugong engkwentro ang sundalo ng China at India. Mahigit 20 katao ang nasawi dito. Ayon sa External Affairs Ministry ng India, nilabag umano ng China ang isang kasunduan ukol sa line of actual control sa Galwan Valley. Ang Bhutan-China border naman ay isang international boundary sa pagitan ng Bhutan at Tibet, China. Ito ay matatagpuan sa Himalayas at may habang 497 kilometro. Simula noong taong 1980 ay malimit na nagsasagawa ng pagpupulong ang Bhutan at ang China upang pag-usapan ang mga hakbangin para mapanatili ang seguridad sa nasabing border. Ngunit sinimulan na ng Beijing ang pagpapatayo ng mga kabahayan sa nasabing border. Ang estratehiyang ito ay ginagawa rin ng China sa WPS. Matatandaang may artificial islands na itinayo ang China, bagay na ikinagulat ng maraming bansa kung kaya't kahit nakaharap sa panganib ay patuloy pa rin nagsasagawa ng routinary missions ang Pilipinas sa WPS upang protektahan ang maritime claims nito.
Sa bahagi naman ng China, dinagdagan ni Xi Jinping ang budget ng kanilang sandatahang lakas upang pangalagaan ang mga teritoryo nila at ipinag-utos sa kanyang gobyernong bantayan ang soberanya, seguridad at interes ng China. Subalit bukod sa Japan, India, Bhutan at Pilipinas, ano pa nga bang bansa sa Asia ang tila kaalitan ng China pagdating sa mga teritoryong panlupa at maging pandagat? Bakit kaya parang doble kayod ang China na maangkin ang mga teritoryong ito ngayon? At ano ang itinuturing na dahilan ng mga political and war experts kung bakit ngayon nagkukumahog ang China na palawakin ang kanilang impluensya sa geopolitical at economic sphere ng maraming bansa? Abangan po sa mga susunod na araw ang ikalawang bahagi ng ulat kong ito at sasagutin natin isa-isa ang mga katanungang iniwan ko sa inyo.